Ang Pilipinas ay sagana sa masaya at makukulay na mga pagdiriwang at tradisyon sa iba't ibang probinsya. Kaya naman, ang masaksiyan nito ng personal ay isang karanasan na nagmumulat sa atin sa mayamang kultura ng ating mga kababayan. Sa video na ito ay nasaksiyan natin ang pagdiriwang ng Ig Kumtad at Majawjaw sa bayan ng Mayoyaw. Ito ay matatagpuan sa probinsya ng Ifugao. At dito din naman nga tayo sa napakagandang tanawin ng Bongan Rice Terraces sa ating sunrise trekking dito. Adaduan mong wani Adayu kagawihan Duwi sa minhan mailang Duwi sa minhan umayan Lulauan at kangata umay tadama Lumay tanahir at kawis mo lang Sa ikalawang araw natin sa bayan ng Mayoyaw, madilim pa lang ay nag-umpisa na tayo mag-trekking patungo sa Bongan Rice Terraces upang dito ay mag-sunrise watching. Kasama natin dito si Ma'am Deichi ng Mayoyaw Tourism kung saan ibinabahagi niya ang mga impormasyon sa history ng Mayoyaw, ang tradisyonal na paraan ng pagsasaka, ang kanilang mga native houses at marami pang iba. Kasama din natin dito ang ilan sa mga turista na nakasabayan natin. Stone walls namin, makikita mo may iba-ibang character. Ito is parang yung cut from a bigger stone. Yan. So, that says about kung sino gumawa ng anong character din yung gumawa. Yun ang laging na-highlight namin kasi every meeting house, every stone wall has like character ng gumawa. Kasi yung gaano kapulido. Compact. Oo. Kita niyo dito, may mga May lakaran. di ba? Ganun daw kasi ganun daw ka-sensitive to the women. May God na raw kami noon. Gender. Oo. Ano na siya? So, Gender. paano ang... Para pag naglilinis, ang mga women, yung kasi yung trabaho nila, no, tigalinis ng wall. So, at least, mas madali. Patungan. Apakan. Ng naglilinis. Kaya pakan nila. Oo. Para hindi naman mahirapan. So, ganun daw kaano ang mga gentlemen noon. Kaya, lalo na yung matataas. Kasi paano mo naman linisan yun? Kasi di ka na magdadala ng ladder. So, built-in na yun. Ang mga native houses dito sa Mayoyaw ay kadalasan katabi ang kanilang granary o kamalig kung saan iniimbak ang mga naani nilang palay. Kung may kalakihan ng lupang sinasaka ay nagdaragdag naman ng kamalig para maging sapat ang imbakan ng mga palay dito. Yari ito sa kahoy at yero na siya namang pinagkaiba sa ibang native houses na nakita natin sa Banawe. Usually, ang mga tiga-Mayoyaw, kaya dispersed ang mga bahay at saka palayan. Kasi, pag ikaw, minamana mo ang palayan mo, kasama ng bahay. Oo. Kaya ito, assume mo na ang mga palayan sa paligid ng isang bahay, isa ka na yun. Okay. Kasi yun, kaya nga ganun ang zoning namin para naaalagaan na rin ang palayan. Sila Usually, na oo. caretaker. Usually, anytime na yan, sabi nila kapag kahit daw maliwanag ang buwan, basta may liwanag pa, nagtatrabaho pa rin ang mga emojojo. Oo, kaya ganyan. Compared sa, like sa iba, napupunta ka pa doon para magtrabaho. Diba, malayo ang residential mo at saka workplace mo. So, ganyan dito ang ano namin. And ito naman is parang fence namin. Ibig sabihin, may baboy, nag-aalaga ng baboy at saka mga yung may-ari ng bahay nito. Para hindi siya pulido. Oo. Harang na. Yes. So, ganyan. Ang galing.
Ngayon po nandito na tayo sa gitna ng rice terraces, kung saan makikita natin yung malawak na palayan. May kulay luntian at meron din mga kulay ginto o golden. Ang background niyan, yung nagtataasan at malawak na kabundukan. So eto yung bubungad sa inyo kapag nandito kayo sa Mayuyaw. So may ilang minutong trekking mula sa pinakabayan nito. Then may kasama kayong tour guide para ipaliwanag ano ba yung history dito sa Mayuyaw. Kung saan ano yung ginagawa ng mga residente dito nung kapanahunan. Ang Bungan Rice Terraces, kasama ang kalapit nito na Chumang Rice Terraces at Chaya Rice Terraces ay kabilang sa kumpul-kumpol na rice terraces na makikita sa bayan ng Mayuyaw. Ito ay kabilang sa 5 UNESCO World Heritage Sites na matatagpuan sa probinsya ng Ifugao, kung saan nauna naman nating itinampok ang Batad Rice Terraces at Bangaan Rice Terraces sa ating pinakaunang episode. Ang mga rice terraces na makikita dito sa Mayuyaw ay may kakaiba ding ganda. Kapansin-pansin na magkakalayo ang mga bahay dito. Naiiba kung ikukumpara sa Batad at Bangaan Rice Terraces na ating napuntahan. Isa sa mga dahilan nito noong kapanahunan ay upang hindi agad madaling masakop ang lugar kapag nilusob naman sila ng ibang tribo. Dahil sa magkakalayo ang kabahayan dito, ang mga nasa gawing itaas ay may panahon pang makapaganda para makaisip ng paraan kung paano lalabanan ng mga mananakop o di kaya ay magkaroon ng sapat na oras para naman iligtas ang kanilang mga sarili. Maliban dito, sa kasalukuyan, mas pinapadali nito ang paraan ng pagsasaka bilang ang mga may-ari ng lupa ay mas malapit sa kanilang lupang isasaka. Ang mga kabahayan ang nagsisilbing palatandaan sa hangganan ng kanilang mga nasasakupan. Dito po sa Mayuyaw, naimbitahan po tayo ni Tatay Manuel para doon po ay mag-breakfast sa kanilang bahay. So napakainit po at napakabait ng pagtanggap sa atin dito sa Mayuyaw. Morning po. Ito po yung katunayan na mababait po talaga yung residente dito sa Mayuyaw. Dahil kami po ni Javi, naglalakad lang po kami kanina dito sa rice terraces. At nasalubong po namin si Tatay Manuel. At kami nga po ay naimbitahan dito sa bahay niya. Isa lamang po yan example kung ano po yung makikita ninyo dito sa Mayuyaw. Isang bagay na wala sa ibang lugar. At dito po ay isang tradisyon sa kanila, yung mainit na pagtanggap, mapa-lokal na residente man yan, or mga turista. So masarap pong maranasan yung ganito. Dahil, kumbaga, hindi na tayo tinuturing na iba ng mga residente dito. Minsan kahit kapitbahay mo pag pumunta ka doon sa kanila sabi nila, "Oy, kakain na tayo." Ganun din po yan pag may mga okasyon. Oo, Talagang open para sa lahat na po. open. Pag ganyang festival tayo, kaming mga turista, hindi na ba kailangan na imbitahan pa kami dun sa mga bahay? Yung mga ganyan. Pwede kung may mag-imbita, kung may kilala ka, pwede kitang anyanyahin sa kanila. Kung minsan, kahit hindi ka na pwede kang sasalo sa Parang kung ganyan na may okasyon na sabi nila na punta tayo doon sa pwede kang sasama. Kahit hindi kita inanyayahan yung may-ari ng ng okasyon, pag may nagsabi na punta tayo doon sa
pwede. Pwede. Matapos ang ating pagbisita sa Bongan Rice Terraces ay tamang-tama naman ang oras at mag-uumpisa na ang pinakaaabangan ng mga residente at mga turista, ang parada ng lahat ng mga kalahok at kinatawan ng bawat barangay sa Mayoyaw. Suot ang kanilang makukulay na tradisyonal na mga kasuotan. Ngayong taon, nag-umpisa ang parada sa Barangay Chaya at babagtasin nito ang kahabaan ng kalsada habang ang bawat kinatawan ng barangay ay sabay-sabay naman sa kumpas at tunog ng mga instrumento. Ito ay pinapanood at dinaragsa ng maraming tao. Pagdating naman sa pinakasentro ng Mayoyaw, isa-isa magpapamala sa mga kalahok ng kanilang mga tradisyonal na sayaw, pag-awit ng mga etnikong musika na sinasaliwan naman ng mga tunog ng iba't ibang mga instrumento. Kapansin-pansin din ng ilan na bitbit ang ilan sa kanilang mga produkto at ang iba naman ay pinakita din ng ilang ritual gaya ng pagkakatay sa manok. Maliban dito, kasama din sa pagdiriwang ang mga ethnic sports gaya ng palos sebo at basketball, habang ang mga kalahok ay nakasuot naman ng bahag. Ang bayan ay naliligiran din ng iba't ibang mga tindahan at kainan na siyang atraksyon din sa espesyal na araw na ito. Kinaugalian din ang pagkakatay ng mga baboy na siyang lulutuin at uulamin na pagsasaluhan ng marami. Maingay, masaya at makulay. Ito ang pagdiriwang ng Igkumtad at Majawjaw sa Mayoyaw. Isang taunang tradisyon na inaabangan ng bawat residente dito, maging ng mga turistang nagnanais na masaksiyan ito. Salamat po sa inyong panonood at sana ay nagustuhan ninyo ang episode nating ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel We Wonder PH. Thank you and see you on our next video.